Magandang araw, malungkot na araw, mga kabugtaw. Iniisip natin yung biktima ng lindol sa Mindanao. Kanina dito sa Iloilo, lumindol din eh. Pero hindi gano'ng kalakas. Mas malakas yung nung kailan ba yun, nung lumindol din sa Cebu. Anyway, expect more natural calamities ahead. In fact, sa Facebook page ko may pinost ako doon na video that the sun is going wild, no? Ang daming sunstorm, ang lalaki ng mga solar flare at ayon sa mga siyentipiko, ito ay makakaapekto sa buong solar system, hindi lang sa planeta natin. Pero lalo na sa planeta natin, yung lindol, volcanic eruption, kahit yung mga may heart condition pala, naapektuhan ng solar storm. So, ingat lang, no? Um, Ang pag-usapan natin ngayon, original sin, ay reaction ko doon sa interview ni Cardinal Antonio Tagle. Kasi may recent interview siya na may nabanggit siya na if we lost our sense of sin, we lost our humanity. Sabi ko, iyan nga ang problema eh. Bakit sin? No? Sin kaagad. Bakit hindi, if we lose our dignity, our self-worth as a human person, then we lose our humanity. But sense of sin, laging sin. You know, pag nag-aaral kayo ng comparative religion, Christianity in general, Catholicism in particular, has a very negative view of the human person. Nagsimula yan sa original sin na inimbento ni San Agustin. Yung San Agustin, matalino yun, kaya lang he did tremendous damage to Christian spirituality simply because he could not trust himself. So, lahat ng sangkatauhan cannot be trusted. No? Kailangan bantayan, bantayan, bantayan. Kaya yung sistema ng Katolisismo is a control freak. Kasi baka magkasala kayo, kailangan bantayan. May mga exclusive school for girls, exclusive school for boys kasi pag pinagsama mo sila, baka kung anong kasalanan gagawin nila. Yan, walang tiwala. Kahit si Horacio de la Costa, na quote ko na yan noon sa kanyang librong Light Cavalry, sinabi no, that Filipinos are adults that has to be treated like children. In other words, Filipinos were never trusted. Kaya ganun na lang ang moral consciousness ng Pilipino. Oh, pwede ba yan? May police pa. Kung walang police, sige, you break the traffic rules. Kasi yung interview ni Cardinal Tagle, yun ay tinanong siya, bakit laganap ang korupsyon sa Pilipinas? Bakit humantong tayo sa ganito na napaka-corrupt ng mga Pilipino, Christian country pa naman? And many of these corrupt people studied in Catholic school. Si Saldico nga, ex-seminarian pa yan. Si Atong Ang, ganun din. Si Mark Jimenez, mga ex-seminarian din. Oh. Kaya ang sagot niya kagad yun, yung sense of sin. Lagi na lang sin. Tapos meron pa itong si Bishop Ambo, Archbishop Cardinal Ambo. May sinabi siya na hindi daw people power, hindi daw council, hindi daw revolutionary government, kundi let the rule of law roll. Parang gano'n, no, na let justice be attained through the rule of law, no, through our courts. Naku, Diyos ko, sabi ko, lutang talaga tong si Ambo na to. Si Ambo, intellectual yan pero lutang. Kung meron man intellectual nga na talagang whom I admire, na very grounded, yun ay si Father Romeo Entengan, SJ, no? Whose death anniversary is today, October 10. No? Yan, intellectual talaga yan, pro-grounded. Itong si Ambo, intellectual din to, kaya lang lutang. Imagine, the court nga does not work eh. Tingnan mo, ilang linggo na nakaraan, ni isang congressman walang nakulong. Ni isang district engineer walang nakulong o nakasuhan. Pero yung mga pipitsugin, mga vlogger, nagpo-post lang. Misquoted pa. Yun ang inaaresto ng mga kapulisan, ng NBI. Yun lang ata kaya nila. Yung mga congressman, mga senador, mga mayayaman na mga kontraktor, hindi nila kaya. Kaya walang nakakasuhan, walang naaresto. No? Um, Ilang beses ko nang sinabi, no? Kahit si Karl Marx sinabi yun na
the more religious a country is, the more there is poverty and corruption, no? Kasi in fact, nakakatuwa yung interview ni Cardinal Tagle kasi may mga kung ano-ano pa siyang sinasabi, stewardship, ganito, ganyan. Hindi maintindihan ng mga tao yan. Napaka-highfalutin nyo. In fact, nung si Father Entengan yung Provincial Superior ng Philippine Province of the Society of Jesus, may binuo siyang Committee on the Evangelization of Culture. That committee was formed as a reaction to the election. Anong election ba yun na naging presidente si ERAP 1998 ata, no? That in spite of the church warning not to vote for ERAP, nanalo pa rin sa ERAP by landslide. No? And one of the conclusions of that committee is that the church does not speak the language of the people. Nandun sila sa Ivory Tower, napakalayo nila. Kaya lutang, kaya yun, may kung ano-ano pang stewardship. Yung iba naman, isang obispo dyan na ugok din na kumakandlong sa mga pare na nai-involve sa sexual scandal. May isang pari dati na bidyuhan na may bino-blowjob na sakristan. Lumabas yung scandal yun. Yun, tinago nitong obispong ito doon sa Archdiocese niya sa Norte. No? Ang style niya naman is to threaten last judgment daw. Naku, wala na yan. Yung threat of heaven and hell, yung reward, yung punishment, wala na yan. Hindi titino ang tao sa mga rhetorics nyo na stewardship. Hindi titino ang Pilipino sa mga pagbabanta nyo ng heaven or hell. Titino lang ang Pilipino kung talagang may nabibitay dyan na mga corrupt. Yun. That's the greatest deterrent. No? Pag may nabitay na dyan ng mga corrupt. No? Yan ang talagang simula ng pagtitino ng mga Pilipino. No? Europe used to be very corrupt, no? Kaya lang the Romans talagang inayos, no? Talagang ganoon din ang China, ganoon din ang Singapore, halos lahat ng mga corrupt na bansa, no? Nagsimulang tumino nung talagang may mga malalaking tao, matataas na opisyal na naaaresto, nakakasuhan at nabibitay. Yun talaga ang magandang deterrent. Pero wala na, may episode tayo noon, damage culture, no? Sinira talaga ng reliyon, lalo na ng Katolisismo, ang kultura ng Pilipino. Kasi yun nga, bantayan, hindi pinagpatiwalaan ng mga Pilipino, kaya immature ang mga Pilipino. The Filipinos never mature. In fact, may libro dyan si Wugaman that Protestant country tend to be progressive, whereas Catholic countries tend to be poor. And sa Protestant, medyo naiugnay niyan sa work ethics, Calvinist work ethics, by the labor of your hands you shall eat. No? Ang thesis ko dito na as long as the Filipinos are very ridiculously religious, no, the Philippines will never progress. No? Our culture will still be bound to superstition instead of science, instead of listening to the facts. Tingnan mo lang to sa China Sea, atin to, hindi naman totoo yan. Kaya yun nga, superstition, emotional eh. Yan, resulta na yan ng reliyon. Tapos sa mga rally, itong ano ba ito, 30 trillion protest nila ng mga kaparian. Finance daw ni Tambaluslos yan eh. No? Puro kaparian mga Madrid yan. Minumura na nga ni Miss Maharlika. Kailang wala. As long as takot ng tao, basic needs yan eh. No, na magkaroon ng reliyon, magkaroon ng Diyos. No? Pero very negative ang pagtingin ng Katolisismo sa tao. Sin, hindi naman totoo yung original sin yun. Invento lang ni San Agustin yun. At kung basahin mo yung Sumerian Enuma Elish, hindi naman ganun yung nangyari. Wala namang Adam and Eve. No? It's a longer creation story, experimentation. No? In fact, yung nangyari dun sa Eden, no? Sa Sumerian, ano yun eh, parang laboratory yun. No? Doon din ginawa yung unang tao, pero later on was perfected and perfected. In fact, yung sa Bible, yung serpent, hindi naman sinabi na evil yun, kundi the wisest of all creatures. Si Inky yun eh. Basta panoorin nyo na lang yung hanapin nyo dyan sa YouTube, yung Mind Games, Origins. May isa akong show dyan, pinaliwanag ko kasi yung origin of human being, kasi yung Genesis story of creation,
came from a much older, much longer version of story of creation, which is the Akkadian Hatrasis, no? Pag sinabi mo Akkadian, yun ang region ng Babylonia, Iraq, no? But yung Hatrasis came from a much longer, much older version of the story of creation. Yun ang Sumerian. Inuma Elish ang ibig sabihin, in the beginning. Tapos itong si San Pablo, lalo na si San Agustin na nag-invento niya ng original sin na yan. You know? Naniwala naman doon sa fairy tales na nabasa yan sa Biblia tungkol kay Adam and Steve. Kay Adam and Eve pala. No? Kaya yun. No? Kaya very negative. Kaya kung negative ang tingin mo sa mga tao, he will also behave negatively. Kaya nga, daming nakawan, daming corruption. Kasi ang sama ng tingin mo sa Pilipino sa tao no? Pero kung i-focus mo yan sa human dignity, sa human honor, dangal, no? Mas aangat ang consciousness, ang sense of humanity ng mga Pilipino kaysa sin. Tapos ginagamit palagi impyerno, punta kayo ng impyerno, makasalanan kayo. Wala yan, lalong nasisira yung psyche ng Pilipino. No? Kaya I expect more positive, kahit sa pagtuturo ko lalo na sa ethics, no? Yan ang emphasis ko, the dignity, the sense of honor of the human person. Kaysa naman sa sense of sin, sense of original sin, sense of fallenness. No? Lalong bumababa yung pagtingin ng mga tao sa sarili nila. Kaya nga, ilang beses ko na rin sinabi dito sa Bugtaw, kailangan talaga natin ng cultural revolution. No? Na mapatinoso, maiba. But anyway, there are signs of hope also kasi gano'n naman talaga. As long as a country progresses, religion diminishes Pero parang vicious cycle kasi as long as people are religious, the country will never progress. No? So, saan ba dapat mauna? Kaya nga bugtaw tawag natin dito. Sana magising. Hindi kayo, ang tao hindi masama, ang tao mabuti. Pero ang tao may masama din. In other words, parang battery lang yan No? Yung battery kung puro lang negative, it will not work. Yung battery kung puro lang positive, it will not work. No? So kailangan positive and negative for the battery to work. In fact, that's the real meaning of holy, no? Which came from the German word heilig, meaning whole, buo, positive and negative. Isa training natin sa Kristyanismo. You suppress the negative, you hate yourself for the negative. Hindi, you embrace the negative. No? Para maging tao, kailangan may positive, may negative. Ganun tayo Sana magising ng mga Pilipino, mabago yung kamalayan ng Pilipino tungkol sa tao, hindi yung nilaso ng simbahan na masama ka, original sin ka, no? Kailangan mo ng savior, no? Saint Paul yan. Invento na naman ni Saint Paul yan, no? Because Christianity is really repackaged by Saint Paul for his marketing purposes to fit the Greco-Roman paradigm of the divine, no? Born of a virgin, namatay, nabuhay. No? Saint Paul talaga yan kasi si Dionysius, si Krishna, whatever. Maraming, noon kasi yun ang uso Yun ang paradigm ng divine sa Greek saka sa mga Roman. So medyo na-repackage ni Saint Paul para tumugma dyan. No? Kaya malayong-malayo sa historical Jesus. No? Kasi if you go deeper into your spirituality, if you believe in God, you will, especially the Jesus Father, the Jesus, the man, no? God's love is unconditional. God loves you not only when you're good, even if you're bad. It does not change. Sa programming lang natin yan, hey, be a good boy so that, or good girl so that God will love you. No? Or else, pag bad girl ka, bad boy ka, Jesus will spank you, God will get angry. It's not true. Hindi totoo yan. Because the love of God is unconditional. Sana yun. No? Nakakainis sa mga pare at obispo to, ginagatungan pa yung original sin, ginagatungan pa yung pagtingin ng mga Pilipino sa sarili nila na masama sila kasi kayo yan ang nagtanim sa utak ng mga Pilipino sa peking pag kaintindi nyo sa reliyon nyo. No? Peking or hindi man siguro peke pero kulang, inadequate. Ano bang inadequate sa Pilipino? No, parang kulang, inadequate na interpretasyon sa pagkatao ni Jesus of Nazareth. Hindi ganyan. No? Kaya dapat magising na tayo.
Yan, tama na yan. Sin-sin ka dyan. Gago.